So ayun, may galab shoutout sa inyong lahat, mga kababayan ko sa Maynila, lalong-lalo na sa mga taga Manilenyo, sa mga batang Maynila, mga pinanganak sa Tondo. Hindi po ito mga taga Manilenyo, mga taga Maynila. Layunin lang naman po ng ating kagalang-galang na mayor na walang iba kundi si Yorme Isko na mapaganda ang ating pamumuhay, kasi hindi po talaga masarap sa pakiramdam na wala kang kakainin, walang pang chicha, upo ka lang sa gidle, diba? Parang Yorme na salita, no, diba? Gagaya ko nga si Erap, gaya ko nga si BBM with all the people in the Republic of the Philippines. Putang inang yan, magsuko ka na kibuloy. So pinidigong. So ngayon, ito gusto ko lang i-explain sa inyo. According kasi sa mga kumakalat na balita ngayon, na sabi-sabi, nagpo-problema nga daw si Mayor Hani Lacuna, ano daw pang bayad, no? Ano daw pang bayad niya sa mga inutang ni Yorme, no, na almost 17 billion, no, na inutang ni Yorme sa Land Bank at sa DBP, sa mga pinapatayo daw ni Yorme yung project katulad ng condominium, binondominium, mga elementary schools, mga pagpapaganda sa lalawigan sa lungsod ng Maynila. Kaya sabi nga nila sa kumakalat na namroblema daw itong si Mayor Hani sa kung saan maghanap daw ng pambayad. So, ito po, meron po tayong patunay na bakit namroblema maghanap ng pambayad si Mayor Hani Lacuna, isamantalang nung umupo si Yorme nung 2019, 2020, no? 2021. Nag-income po ang Maynila noong 2019 ng 19 billion pesos. Ang utang lang naman po ni Yorme ay 17 billion. So kumbaga, meron pang 2 billion na tira. Partida, 2019 pa lang yan. So nasaan yung 2020, 21, 22? Until 23. So, saan napunta yung kita nun? 20, 21, 22, 23 until now 24, 5 years. 2019, 2020, kumikita ng 19 billion ang Maynila. Kaya nga malakas loob ni Yormeng umutang ni. Kasi alam niya sa sarili niya na kayang kitain, kayang bayaran. At saka hindi po magpapautang ang land bank kapag wala kang maikulateral. 'Di ba? Hindi kayanin ng income ng iyong nasasakupan. Kaya ka pinautang ng ganyan kalaki kasi kayang income. 'Di ba? So ngayon, meron ko ipapakita sa inyong video na kung saan pinakita mismo ni Yorme na kumita ng 19 billion ang City Hall of Manila, nag-income ng 19 billion. So bakit namong problema si Mayor Hani Lacuna sa pangbayad sa mga inutang ni Yorme Isko? Meron naman palang kita kada taon-taon. So ito po, papakita ko sa inyo yung naturang video. Kayo na lang po ang humusga, at yan po ay pinirmahan po ni Yorme Isko noon. So ito po, panoorin nyo. Wait lang nga. Ayan, panoorin nyo po yan. Ayan. Tingnan ninyo, ay kung pinagpabukas ko pa yan. Kailangan na ito i-discuss sa amin, no? Bukas po submission. Bukas ang submission. Sa City Council. As per required by law. We are on time. Kaya lang, siyempre, tayo na ang time lang. Nag-comment tayo isang reporter, press release ko na rin po. Yan, nakikita ng taong bayan sa mesa po natin. Ano tayo nyo? Hinihintay ko lang, bumibili lang ako ng oras. Para sa inyo, nandito, manatili muna kayo dito. Manood. What are the chances? What are the chances
expenses na isa sa mga pipirmahan ko ay budget o yung kinabukasan ng lungsod. So yun po, mga taga Maynila, nakita nyo naman po na meron pong budget at meron pong income. Kaya nga po malakas ang loob ni Yorme na mangutang kasi may income. So kumikita, nababayaran. Pinipirmahan nga ni Yorme yung partial na pagbayad niya sa kanyang inutang na. So habang nakaupo pa lang si Yorme, nagbabayad na. 'Di ba yung last term niya, last year ng kanyang pagka-mayor, nag-umpisa na siyang magbayad. 'Di ba? So hanggang pag-upo ni Hani, magbabayad. So bakit nangyari na nagproblema daw si Mayura paano bayaran? May pondo. At ito pa, bukod dyan, hindi tayo gumagawa ng issue, hindi tayo gumagawa ng fake news. Kasi nandyan po yung video na panood ninyo. No? Sinusumpa nga. At ito pa, ipakita ko sa inyo, ito Manila City Executive Summary 2022. The total income of 19,552,221.49 collected during the year was sourced from the Commission on Audit. So, year 2022 na nga to 2022, 2023. 19 billion. Commission on Audit, isearch na lang po. Manila City income. Manila City Hall income. 19.6 billion ang kinita. So, paano po nangyari na ang sabi ni Mayura Hani or kanyang mga galamay na namumroblema daw sa pagbayad sa mga inutang ni Yorme si Mayura? Wala pambayad utang. Saan napunta to? 19 billion income. Napaka-imposible naman. May tanong ko lang ha, dyan sa taga Maynila. Yan malapit sa City Hall. Malayo ako City Hall eh. May tanong ko lang. Saan po napunta yung mga tax ng mga malls, ng mga establishment, ng mga businesses sa Maynila kung walang pangbayad utang? Saan napunta yung 19 billion na income? Kung kay Yorme at the time nung termino ni Yorme, kumikita ng 19 billion a year or every 2 years, so saan napunta yung year na nakaupo si Hani? Wala akong sinabing kinuha, wala akong sinabing ninakaw, nagtatanong lang. Masama po bang magtanong? Kasi mahirap din kasi yung sabihin na mong problema maghanap ng pambayad sa inutang ni Yorme, may income naman palang ganyan. So hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento. May video dyan, naka-play. Diba? Gets nyo? Sukpa. Tako. Sukpa sa tako. Pasok sa utak. Yun lang. Yung aking reaction vlog ngayon, reaction video, mga Iskonians, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel, kay Yorme Isko Moreno, at sa kasalukuyan, no, na Mayura, hindi ko alam kung bakit nagkaganon. So maraming salamat, and see you next vlog. God first. Thank you.